pinaka-importanting tip natin mga kaswabe, unang-una, buksan pa yung booking, tapos maglo-loading pa siya. Pagkatapos, habang hinihintay mo mag-loading, yung mga magagandang bookings ay nasa swipe na ng iba. Shoutout muna sa ating mga kaswabe, si Sir Den Show. Ingat sa biyahe, sir. Si Sir Alan Ron Moreno, ito yung request mo, sir, yung more tips in the future para sa ito, sir. Ingat sa biyahe. Good morning mga kaswabe, araw naman ng Sabado, araw ng sideline, biyahe tayo sa Lalamove. Okay mga kaswabe, time check 9 ng umaga. Sabado na naman, sideline tayo sa Lalamove, kaya tayo nakakuli ulit. Pero focus natin ngayong araw nito mga kaswabe ay magbigay ng mga tips sa mga baguhan o mga newbies dito sa Lalamove. Ako medyo matagal na rin ako nagla-Lalamove mga kaswabe, pero hindi naman ako matuturing talaga na veterano. Kasi nga tuwing Sabado lang tayo bumabiyahe, so once a week lang tayo bumabiyahe. Okay mga kaswabe, ang pinaka-importanting tip natin mga kaswabe, unang-una, umiwas sa mga abono bookings mga kaswabe. Ano pa yan mga kaswabe, madalas magdadagdag pa sila ng mga tip o kaya kung ano-ano pa mga service, mga document processing o kaya mga round trip para tumas yung presyo, no? Iwas tayo sa mga abono bookings mga kaswabe kasi madalas scam yan. So abono bookings mga kaswabe, ang gagawin, pupunta ka sa pick-up location, tapos kukunin mo yung items, tapos babayaran mo muna abono. Ang tanong ngayon doon, walang kasiguraduhan na mababayaran kapag dineliver mo yung items. Pangalawa, hindi ka rin sigurado sa items na nakuha mo. Baka mamaya, pag binuksan mo na yung package na kinuha mo, yung mga bato pala o mga basura. So, hanggat maaari, mga kasabi, tip number 1, umiwas sa mga abono bookings. Okay mga kasabi, time check 9:50, may na-swipe tayo mga kasabi. Nakailang pick up na tayo dito, mga gulong raw, 4 na piraso. Ano to? 10 minutes away, 3.3 kilometers Parañaque. Tapos ang pagdadalan sa may Buting, Pasig. So, pick upin muna natin mga kasabi. Okay mga kasabi, so ito pa yung isang tip natin mga kasabi, no? Importante na meron tayong pansapin. So ako, ang pansapin ko mga kasabi, insulation foam. So, pwede rin naman yung mga karton, o kaya kung may luma ko yung foam na magagamit. Goods yung mga kasabi, kasi katulad nito, syempre medyo madumi yung gulong. So madudumihan yung sasakyan natin. So maganda dyan kung meron kang ganyan na pangsapin, pagkatapos i-unload, pwede mong pagpagan lang, hindi mapupunta doon sa carpet or doon sa matting ng sasakyan mo yung dumi. So bukod sa insulation foam mga kasabi, meron rin tayo na karton. Kasi yung insulation foam natin mga kasabi, hindi yung sumisip-sip ng tubig. So kunyari meron tayong delivery na medyo basa o kaya yung frozen, so ipinapatong natin siya doon sa karton para sisip-sipin ng karton yung tubig kung ano mang basa. Tapos, pwede na itapon na yung karton kapag tapos na, at least hindi mababasa yung carpet natin o yung matting natin. Bukod dun, meron rin akong Boy Scout kasi ako, sabi. Bukod dun, meron rin tayong dalawang medyo medium size na planggana. Ito kasi, minsan may nagpapadeliver ng mga yung mga ingredients ba sa restaurant, nangyayari sa restaurant. So, minsan mga hilaw na buto ng baboy, hilaw na manok, hilaw na isda. Minsan hindi frozen, so minsan tumutulo-tulo pa siya. So bukod sa mas maganda na meron tayong ganun na planggana, pero doon lang natin nilagay. Tapos pagkatapos nun, pwede nating hugasan na lang yung planggana para malinis na uli siya. Hello po, magandang umaga po. Sa Lalamove po, yung pipick upin po dyan sa may Pasay banda, sa may Terminal 1. Parañaque. Yung dadalhin po sa may Pasig. Ano raw ma'am nakalagay? Trampoline po na nakabox, tama po ba? Opo, trampoline. Wala naman pong pasahero ma'am? Wala naman po. Tapos yung bayad ma'am, dyan po ba o doon na lang sa delivery ma'am? Sa delivery po. Sa delivery po. Sige ma'am. May number naman po yung bahay, madali ko pa makikita. Red na gate. Kulay red po na gate. Oo. Sige ma'am, papunta na rin po ma'am. Tawag po ako kapag malapit na po. Salamat po. Okay mga kasabi, so time check 10:20. May na-swipe tayo. Medyo malayo-layo mga 5 kilometers away dito, Parañaque. Border siya ng Parañaque at saka Pasay. Tapos ang pagdadalan, doon na rin sa may Buting banda. So all goods mga kaswabe. So double booking tayo. So ito yung isa pang tip natin mga kaswabe, no? Kapag may na-swipe ka na booking, tawagan mo muna yung pick up point.
Kasi although itong booking to, naka-specify na doon kung ano yung items na ikakarga, no? Trampoline daw na naka-box naman. Pero madalas mga kasabi, hindi nakalagay kung ano yung item na pipikipin. So una yun, tawagan natin para malaman natin kung ano yung items ang isasakay. Kasi baka mamaya ayaw natin. Ayaw natin yung mga isasakay. For example, mga hilaw na manok. For example, mga 50 kilos na hilaw na manok. Tapos hindi pala maayos ang pagkakapackage. O kaya mga hilaw na isda. O kaya naman mga semento. Ang problema kasi sa mga semento at saka mga arena, mga kasabi, pag sinakay mo na, inihagis ng mga kuya, no, nahilay. So kumakalat yung mga alikabok nila. So mapupunta dito sa sasakyan natin, masisinghot natin. So iyon, kaya kailangan tawagan kasi baka ayaw natin yung isasakay. So para hindi pareho masayang oras natin, pupuntahan natin doon, ayaw pala natin. Masasayang rin yung oras ng customer kasi akala nila mapipikat na yung items, yung pala hindi. So tawagan muna natin para malaman kung ano yung sasakay. Pangalawa, ako, tinatanong ko palagi kung may pasahero, mga kasabi. Kasi dito sa Lalamove Delivery, mga kasabi, bawal ang may pasahero. Pwede ang pasahero sa Lala Ride. In relation to that, mga kasabi, i-update ko muna kayo sa ating segment. Ang ating segment na ano ang masasabi ni Kaswabe? Okay mga kasabi, meron tayong kasabi, si Sir Matthew Francisco. Ang tanong niya, tanong lang po, Sir, bawal po ba may sumabay na pasahero? Ang masasabi ni Kaswabe. Okay mga kasabi, dito sa Lalamove Delivery, bawal ang pasahero mga kasabi. Kasama yun ng mga bawal rin ng mga live ng mga pets, yung mga manok, mga aso o pusa, bawal yan mga kasabi. Bakit bawal ang pasahero? Kung magsasakay ka ng pasahero mga kasabi, kailangan meron kang LTFRB na franchise o kaya yung mga provision authority. Kasi itong mga pwedeng magsakay ng pasahero, meron silang mga special pa na mga insurance, passenger insurance, para kung may mangyari man, kung mga-aksidente, wag naman sana, merong insurance na magbabayad para dun sa pasahero. So, kung mapapansin nyo, kunyari kayo ang customer, no? Open nyo yung Lalamove customer app, may dalawang tab doon mga kasabi. Yung isa is yung delivery, para nga kung may mga packages na i-deliver. Tapos yung isa naman is para sa ride, kung may pasahero na sasakay. Meron pa tayong isang kasabi, si Sir Mer. Ang sabi niya, pwede na po sa Lalamove ang tao, upgrade account from delivery to ride and delivery. Ang isa sa mga requirements mga kasabi para matanggap kayo sa Lala Ride, una kailangan meron pa kayong additional na passenger insurance. Pangalawa, kailangan nyo rin ng LTFRB na franchise. So yung pareho na yun mga kasabi, wala ako. Kaya hindi ako pwede mag-upgrade sa Lala Ride. Kasi yung pagkakalam ko rin dyan mga kasabi, kailangan medyo bago-bago yung sasakyan ninyo. Yung mga parang 3 years old, 5 years old. Ito ang sasakyan natin mga kasabi, medyo teenager na to, 14 years old na to. Kaya hindi tayo pwedeng mag-upgrade sa Lala Ride. Kaya tayo, Lalamove Delivery lang talaga. So bawal ang pasahero kung Lalamove Delivery. So idagdag ko na mga kasabi, no? Ang maganda sa Lala Ride mga kasabi, 2% tayo commission niya. Wow. So for example, sa ibang mga TNVS, mga Grab, InDrive o kaya mga Joyride, siguro mga nasa 20 or 15% yung mga commission nila. So kung 100 pesos yung pamasahe, 20 pesos or 15 pesos ang ikakaltas nila. So yung share mo lang doon is 80 or 85 pesos. Pero dito sa Lala Ride, dahil 2% tayo commission niya mga kasabi, kung 100 pesos ang pamasahe, 2 pesos lang ang ikakaltas ni Lalamove. Tapos yun na, bilang Lala Ride driver ay 98 pesos. So all goods mga kasabi. So nice. Kung meron na kayong mga CPC, LTFRB franchise sa mga provincial authority, nagda-drive na kayo sa ibang mga TNVS platforms, i-consider nyo rin mga kasabi para may backup rin kayo. Lala Ride. Okay mga kasabi, kung interesado kayong mag-apply sa Lalamove, ito yung step-by-step guide kung paano mag-apply, tapos paki-input na rin yung aking referral code. Baka naman! Pang tip natin mga kasabi, ito, importante ito mga kasabi. Dito kasi sa Lalamove mga kaswabe, tayo ang pumipili ng bookings. So si Lalamove, i-display niya yung mga available na bookings.
Tapos ikaw ang pipili, ikaw ang magsaswipe, tapos mag-uunahan kayo ng mga may gusto rin dun sa booking na yun. So, importante mga kasabi, mamili ka ng booking. Huwag kang swipe ng swipe. Huwag yung unang makita mo pa lang, sinaswipe mo na kagad. Kasi, hindi ka kikita mga kaswabe dito sa Lalamove kung ang makukuha mong mga booking, yung mga pooling, yung mga tigwa 100 o 150. Kasi tatandaan natin mga kaswabe, itong rate na inilalabas nila, alam mo, kunyari 100 pesos, no? Yung rate, yun yung sisingilin mo sa kliyente. Kunyari, binigyan ka ng 100 pesos na cash ni client kasi yun yung shipping fee niya. Tatandaan natin, babawasan pa yun ng commission nila, Lalamove na 20%. So sa 100 pesos na yun, babawasan ng 20 pesos nila, Lalamove para sa commission niya, 80 pesos lang ang sa atin doon mga kaswabe. Kaya, iisipin natin na baka masayang ang oras natin kung puro mga pooling o kaya maliliit, yung mga malapitan lang ng mga bookings ang kukunin natin. So, ako, dahil nga unahan, agawan sa mga bookings, kailangan parang may nakaset ka na, naka-ready ka na kung ano yung mga bookings na ayaw mo. For example, ako, pag dito sa Lalamove, ang gusto ko lang ng mga bookings within Metro Manila. Madalang ako nalalabas ng Metro Manila, yung mga Cavite, mga Tansa, mga Naik, o kaya Silang, o kaya sa Laguna naman, Santa Rosa, Binyan, o kaya pa north naman, yung mga tipong Bulacan, Marilao, may Kawayan. Madalang akong kumuha ng mga ganong mga bookings mga kaswabe. Ang concern ko kasi dyan mga kaswabe, pag outside ng Metro Manila, baka wala kang makuha na booking pabalik ng Metro Manila. So, madalas nangyayari sa akin yan. For example, deliver ako sa Silang Cavite o kaya sa Binyan, Laguna. Maghihintay ako dun. Tapos wala akong makakuha na booking. Ang talo dun, una, naghintay ka kasi naghintay ka ng booking. Pangalawa, since wala kang nakuha na booking, gagapang ka na mula Binyan hanggang papunta ng Alabang o kaya papunta na ng BGC o kaya Makati. So talo yung oras, talo ka sa diesel, tapos magbabayad ka pa ngayon ng toll fee. Unless magbayan-bayan nga, doon sa loob, dadaan ka ng mga Cabuyao, San Pedro, Santa Rosa, Binyan, kaya lang baka matraffic ka pa lalo doon, tapos wala ka rin makuha ng booking. So yun ang isa, kailangan nating mamili ng mga bookings. Pangalawa, dito kasi sa Lalamove, ang pananaw ko dito mga kasabi, kikita ka lang dito sa Lalamove kung makakapag-double booking ka. Triple booking, mas okay. Kaya kailangan yung pipiliin mo na booking is medyo alam mo yung lugar. May chance na makapag-double booking. Ako mga kasabi, ang preferred ko talaga ay yung pinaka-ideal para sa akin na booking. Parang Las Piñas, Parañaque yung pick-up, malapit lang sa home base. Pagkatapos, ang delivery is sa mga Fairview, Commonwealth, Batasan Hills, Greater Lagro, yung mga ganong lugar mga kasabi. Bakit? Kasi una, medyo maganda yung kalsada pamunta doon, di ba? C5, pagkatapos magko-Commonwealth ka, so maganda yung kalsada. Pangalawa, malaki yung chance mga kasabi na makakapag-double booking ka. Kasi yung along the way na yun, yung C5, tapos hanggang sa makarating ka ng Katipunan, tapos doon ka na sa may Commonwealth, marami kang pwedeng makuha na booking na pwedeng kasabay pang double booking. So pwede kang kumuha ng booking na papunta ng BGC, Buting, o kaya doon sa may Ugong Norte, Eastwood, Old Balara. So kailangan yung unang booking mo, yung main na booking, is medyo maganda na. Huwag kang mag-settle doon sa mga pooling kagad para lang may makuha ng booking. Isa pa dyan sa pooling mga kasabi, kung napapansin ninyo madalas sa mga binabook na kagad ng mga customer ngayon, pooling na kagad. Kasi nga, mas mababa yung rate di ba? Tapos may kumukuha naman, may nagdi-deliver naman ng mga pooling na booking nila. So bakit nga naman sila magbabayad ng mahal? Pero napansin ko rin mga kaswabe, yung mga pooling na booking, kapag walang kumukuha, mamaya-maya, lalabas na siya, regular booking na. Kasi walang kumukuha ng pooling booking nila So, saka lang may kumukuha. So, kaya ako, umiwas rin ako sa mga pooling booking. Para rin, yung maganda-ganda naman na rate na ang kunin natin, doon sa mga regular, di ba? Yun lang makasabi, kailangan, para mabilis kang makapili ng bookings, para may nakaset ka na parang criteria. Yung pala, yung ayaw mo,
Para kung nakita mo na siya, ay ayaw ko yan, hindi mo nabubuksan. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon na buksan pa yung booking, tapos maglo-loading pa siya. Pagkatapos, habang hinihintay mo mag-loading, yung mga magagandang bookings, ay nasa-swipe na ng iba. Pangalawang criteria ko mga kasabi, yung ayaw ko, no? Pag nakita ko na gano'n kaagad yung address niya, iwas na kaagad. Nagbaback na kaagad ako, tingin na kaagad ako ng ibang booking. Ito yung mga lugar na matatraffic. Dito sa South, no? Kapag nakita ko na East Service Road, West Service Road, Bikutan, Doña Soledad, pass na kagad mga kasabi. Binaback mo na kagad kasi hindi ko naman sinasabi na palaging traffic doon, no? Pero kapag natsambahan ka ng traffic, naku men, finish. Para mga 1 oras, 2 oras ang nandun. So imagine mo lang, kunyari, ang sakay mo is frozen meat. Tapos naipit ka ng traffic sa West Service Road dahil may bungguan ng sasakyan. Finish, mga kaswabe. So yun, ang ibang mga lugar pa, kunyari, pag nakita ko rin na ang delivery, mga kaswabe, is Road 10, Radial Road 10, yun doon sa may Pierre, banda. Hindi ko na kaagad tinitingnan, mga kaswabe, nagbinaback ko na kaagad. Ayokong kumuha ng ganung booking. Kasi una, maraming Spider-Man doon. Pangalawa, naabutan na rin ako doon ng traffic. Ang dami-dami mga truck sa paligid ko. Parang tipong 1 oras. Kasi naghatid ako sa pier. So, hindi na ako kumukuha, mga kasabi, pag mga ganun mga bookings, papunta sa may pier. Ang isa pang lugar na medyo iniiwasan ko rin, mga kasabi, yun doon sa may Barkadahan Bridge. Yun doon sa may dulo ng C6, tapos may Highway 2000. Ang alam ko, yun rin sinasabi ng maraming mga kaswabe natin nagsasabi, marami daw mga bookings doon dahil nandun nga yung mga textile ng mga companies, yung mga gumagawa ng mga tela, mga RTW. Kaya lang, mga kasabi, naranasan ko rin yun natrape ako ng gusto doon. Kaya hanggat maaari, umiiwas ako doon sa mga lugar na yan. Okay mga kasama, time check 11:48. Na-drop off na natin yung trampoline. Tapos si ma'am, binigyan tayo ng 500. 396 na yung bill niya. Keep the change around. Nice! All good mga kasama. Okay mga kasama, medyo lumalakas ang ulan. Pero update ko muna kayo sa ating segment. Ang ating segment na ano ang pasalubong ni Kaswabe. Okay mga kaswabe, yung pinag-pick upan natin mga kaswabe nitong salamin, halos nasa ano pa na siya, Ibayo Tipas, dito sa Taguig. Kaya ang pasalubong natin ngayong araw na to ay mga kaswabe, hopya! Munggo nga lang available mga kaswabe. Ubus na yung ibang mga flavor, so ito muna, pero mainit pa, mukhang matarap. Yan ang pasalubong natin mga kaswabe, munggo, hopya, munggo. Okay mga kasama, time check 3:04. Babalik tayo doon sa bilihan ng hopya. Ano tayo mga kasama, pooling nga lang siya. Pero ang maganda, malapit lang, 1.3 kilometers, babalik tayo. Tapos yung pagdadalaan, doon rin sa West Avenue, mga kasama. So all goods tong double booking natin. Ikaw mamaya, balikan muna natin, 10 minutes lang raw. Okay mga kasama, time check 3:29. Hindi pa tayo nakakalis dito sa may Ibayo, Tipas. May na-swipe tayo. Sa may Pasig, sa may Pioneer banda. Tapos ang pagdadalan dun sa may Quezon City sa Diliman, sa may UP banda. Nakausap ko na si ma'am, mga gamit raw para sa mga supplies para doon sa restaurant nila. So triple booking tayo mga kaswabe. Wow! Okay mga kaswabe, time check 4:04. Napick up na natin yung mga items para sa restaurant. Binayaran tayo ni ma'am ng cash. Exacto! Walang labis, walang kulang. Ano po, mga punta sa lalamog po. Ano sir, kanto sir ng EDSA at saka Quezon Ave, mga 9 minutes raw sir, nandiyan na po ako, sabi ni Waze. Sige sir, sige sir. Nakikita rin po sa baba sir. Sige po, tawag po ako pag nandiyan na po ako. Tapos sir, yung pambayad po, 571 lang sir. Sige sir, sige. Maraming salamat sir. Okay. Bye. Okay mga sabi, isa rin tong dagdag na tip, no? Kung yung pick up point, yung sender, tinatawagan natin bago tayo dumating, yung sa delivery rin, mga kasabi, kailangan tawagan na rin natin mga 10 minutes before, tawagan mo na. Para una,
may check mo rin kung tama yung address. Pero ito naman kasi maayos yung address niya, kompleto yung street number tsaka. So para ma-check natin yung yung tamang address, kung meron landmark papunta sa kanila, pagkatapos ipapaalala rin natin yung pambayad. Siyempre, yun ang importante. Ano rin yung mga kaswabe, para kung sakali man na mali yung PIN, malaman na kagad natin, mapag-usapan na kagad kung saan tayo dapat pumunta, saan mag-deliver, o kaya baka wala pa dun yung magre-receive. Para unahin muna natin pang isang booking natin, di ba? Kung sakali. Okay mga kasama, time check pala, 5:16 na. I-drop off na natin yung salamin kanina. 571 lang yung bill ni sir, pero binayaran niya tayo ng 600. All goods mga kasabi. So yung delivery ng mga hopya, nandito na tayo para mga 2 minutes lang mula doon sa isang drop off natin mga kaswapi. So baba muna natin to, update ako mamaya. Okay mga kasabi, time check 5:21. I-drop off na natin yung mga hopya. All goods, paid via credit yung mga kaswabe, pooling, pero binigyan pa rin tayo ni ma'am ng 50 pesos na tip. All goods mga kaswabe. Nice! I-drop off na natin yung box. Kasi binayaran naman tayo kanina sir. So nandito tayo si BGC mga kaswabe. Kaya lang sila Junior Swabe tsaka si Mrs. Swabe ay nagpapasundo. So, puntahan ko muna sila sa may Mall of Asia mga kaswabe. Tapos baka doon natin tapusin yung video. Pero abang-abang rin tayo. Baka may makuha tayo along the way papunta ng Pasay. Edi maganda sana. Dito ako mamaya, dito tayo sa BGC. Okay mga kaswabe, naka 93 kilometers lang tayo ngayong araw na to. Kasi susundo pa tayo so nabitin ng ating biyahe. Pero poltang tayo ngayong gabi. So umaga poltang tayo, tapos ngayong gabi papoltang ko ulit. Yung pakarga natin ngayong gabi, yun yung eksakto. Yung gastos natin sa diesel para sa sideline natin ngayong araw na to. Okay mga kasama, time check 8:21. So nandito tayo sa gasoline station. Na-cut short, bitin ng ating biyahe. Kasi susundo tayo kala Junior Swabe at kay Swabe. So nandito tayo sa may Pasay banda. Okay mga kasama, lagpas 11 hours tayo ngayong araw na to. Isang triple booking, dalawang double booking. Alright. Compute natin na kinita natin mga kasama sa Lalamove sa 7 bookings, 2,550. Cash tips natin, 183 pesos. So ang gross income natin, 2,733. Compute naman natin yung mga ginastos natin. Diesel, 457. Budget for car maintenance, 300. Pagkain, 150 pesos. So sa 11 hours sa sideline, ang net income, yung malinit sa take-home pay natin, 1,826 pesos. Update naman sa ating incentive savings mga kaswabe, 183 pesos na cash tips. Alright. Nice. Okay mga kasama, yung 5 tips natin para swabe ang Lalamove biyahe natin. Una, umiwas sa mga abono na bookings. Pangalawa, maglagay ng pansapin. Pangatlo, tawagan muna ang sender bago pumunta sa pickup location. Pang-apat, piliing mabuti yung mga bookings. Pang-lima, tawagan ng delivery point bago tayo dumating. So hindi natin na-hit ang ating sideline goal na 3,000 pesos kasi nga nag-stop na tayo pero ganoon siyempre, pasundo si Mrs. Okay mga sabi, nasundo na natin si Junior Swabe at si Mrs. Swabe. Mag-hello muna kayo sa ating 2,980 subscribers. Hello mga subscribers. Hello. Baka naman 3,000. Okay mga sabi, sana yung nakatulong ang ating mga tips ngayong araw na to. Maraming salamat sa panood hanggang sa ulitin. Ingat-ingat sa pagmaneho para ang biyahe natin laging swabe. Bye. Kami lang pasahero na pwede. Bye.